Christ our Passover. Mga kapatid, muli po tayong nagkakatipon sa hapong ito upang alalahanin, taglay po ang pusong tunay na nagpapasalamat. Eucharistia, hindi po ba? Thanksgiving, pusong nagpapasalamat. Tayo po ay nagkakatipon upang magpasalamat at gunitain ang dakilang gawa ng kaligtasan na tinayak na po at ganap na isinakatuparan ng ating Panginoong Hesukristo para po sa atin na mga sumasampalataya. At tulad ng nalalaman ninyo, yung ginagawa po natin ngayon ay pagsunod sa kanyang tagubilin na gawin po natin ang lahat ng ito bilang pag-alaala sa Kanya. Halos ang pahiwatig nito ay nandoon talaga ang tendensiya na tayo ay makalimot. Kailangan natin ng paraan upang makaalaala. Now dito po sa Lucas, Kabanatang 22, binigyan po ng bagong kahulugan ni Hesukristo ang Passover meal. Hindi na lamang po ito sa pamamagitan ng kordero at sa lumang tipan ay kinakain nila ang kordero kasabay ng pagkain ng mga bitter herb. Kundi, ito po ay sa pamamagitan ng tinapay at alak. Now, sa ganitong paraan, actually, ito po yung inauguration niya ng New Covenant bilang pagbibigay katuparan po sa mga prophecies na inihula daang taon na ang nakararaan. Ganon katapat ang ating Panginoon. Hindi po siya nakalilimot sa lahat ng kanyang pangako. Dumaan man ang maraming panahon, ang pangako po niya ay kanyang tiyak na tutuparin. So ito po, hindi na po ito isang karaniwang pagsasalo-salo na lamang. Ito po ay tungkol na sa matapat niyang pagtupad sa ipinangakong tipan. Ito ay kapahayagan po ng kanyang katuparan, ng kanyang katubusan. At the same time, ito po ay patikim din sa atin kung ano bang ibig sabihin ng kaluwalhatian. This is not merely, brothers and sisters, an ordinary meal. It signifies His faithful fulfillment of the promised covenant. A proclamation also of redemption and a foretaste of glory. Alam po ninyo, ang unang Passover na matatagpuan sa Exodus ay ginugunita kung paanong iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt sa pamamagitan po ng paghahandog ng isang walang kapintasang kordero. Sama-sama pong kumakain ang mga pamilya ng handang kordero, tapos ito po ay sinasamahan ng walang libadurang tinapay or unleavened bread. At kagaya ng sinabi ko kanina ay mga bitter herb. Bilang alaala po ng kanilang matinding paghihirap sa panahon po ng kanilang pagkaalipin. Yun po ang sinisignify lalo na ng bitter herb. Mapait na kanin. Paalala kung gaano kapait yung dinaanan nila sa mga panahon ng kanilang pagkaalipin. Pero at the same time, paalala rin po ito ng kasaganaan ng kabutihan, kasaganaan ng biyaya ng ating Panginoon. Isipin nyo, paano na-highlight ito?
Mahabang panahon 430 years silang nasa pagkaalipin. Ilagay nyo ang sarili nyo sa kalagayan nila. Wala nang pag-asa. Kung paano tayo o kung paano namatay ng naghihirap na alipin ang ating mga magulang, ganun din tayo. At yung ating mga magiging anak, ito din ang kanilang daranasin. Sobrang walang pag-asa. Nalarawan naman ng marami sa atin ng ating mga nakaraan. Balikan nyo kung saan tayo nanggaling bago tayo nakakilala sa ating Panginoon. Kung ikaw, for example, ay nakakaranas ng isang particular na addiction, anuman yon, hindi po ba, alam mong hinang-hina ka, wala kang lakas para labanan yung addiction na yon. At marahil, dumating din sa punto ng buhay mo na wala ka na ring pag-asa. Larawan po ng karanasan ng Israel sa Egypt ang patotoo ng bawat isa sa atin. I could still remember, I don't know if it was Brother Cesar or Brother Robert, na yung kapatid ni Cesar, naaalala mo ba, yung pinakahawakan na lang ng sigarilyo? Ano ba tawag doon? Yung upos na lang? Oo, yung filter na lang. Sa sobrang addiction sa sigarilyo, ikaw ba yung kapatid ni Cesar? Siya yun, ano? Yung patotoo niya, na, hindi niya yun maitapon. Nangihinayang siya. So, ang bawat isa sa atin may ganung patotoo ng kawalang pag-asa. Sinong mag-aahon sa akin sa pagkaalipin na ito? Naalala ko si kapatid na Joel, ganun din Diba? Umayaw na lang siya Hindi na ako magbabago. Patapon na talaga buhay ko. Pariwara na talaga ang buhay ko. Hindi na ako magbabago. Ayaw niya nang magsimba. Ayaw niya na. Pero mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon. Amen? So itong inaalala ng bayang Israel ay paalala sa kanila kung gaano kapait ang dinaanan nyo. Pero gaano kasagana ang kabutihan ng Diyos na narinig niya ang mga hibik ninyo. Nakita niya ang mga paghihirap nyo. At dumalaw siya na may dalang kaligtasan. Nabukod pa po dito, inutusan din po sila ng Panginoon na ipahid nila yung dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan upang iligtas sila mula sa hatol ng Diyos. Ito po ay nagsisilbing isang larawan o anino ng darating na paghahandog ni Jesus na siyang tunay na kordero ng Diyos. John 1:21. Alam naman ninyo, John 1:29. Alam naman po ninyo ang kwento, hindi po ba? Inaawit natin, when I see the blood, I will pass over you. Kung walang dugo, tiyak ang kamatayan. Mapa-Ehipsyo ka o mapa-Israelita, kung walang dugo, tiyak ang kapahamakan. Pero ang pangako, when I see the blood, I will pass over you. Amen? At si Kristo, ang ultimate na katuparan ng kordero na yan ng Diyos. And so, brothers and sisters, the annual celebration of Passover offered a glimpse of something far greater. In Exodus 12, God rescued Israel from Egypt through the blood of a lamb. Now that meal reminded them of their identity as His redeemed people. Its purpose was to highlight the heavy burden of slavery. And even more, the surpassing greatness of God's redemption. Kaya kailangan nila itong aalalahanin taon-taon. Yet it was only temporary. Pointing ahead to Jesus, the true Lamb of God, who would bring ultimate, not temporary, ultimate salvation, not from
any earthly bondage, but from the tyranny and power of sin. Habang ginugunita po nila, segun lang yon sa tradisyon na ng bayang Israel eh. Yung ginagawa ni Jesus at ng mga alagad ay regular na tradisyon. Pero habang ginagawa nila ang Passover meal, dito po sa Luke 22, may ibang ginawa si Jesus eh. Ipinakilala ni Jesus ang Lord's Supper bilang tanda ng New Covenant. Isang napakahalagang yugto sa kasaysayan po ng pagliligtas. Hindi na siya nakatuon na lamang sa korderong nasa hapag noong gabi na yon. Marahil nung una, akala ng mga alagad ang pinag-uusapan pa rin nila tungkol sa korderong inihandog at kakainin nila eh. No, itong korderong ito ay inihahandog bilang simbolo ng pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa Egypt. Pero sa halip po, itinuro niya ang tinapay at sinabi na ito ang kanyang katawan na ibinibigay para sa kanyang bayan. Walang iba kundi ang mga hinirang. Verse 19 again, and he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Malinaw po na ipinapakita nito, hindi lang ang kanyang sakripisyo, kundi ang mas malalim na katotohanan ng espiritual na kabusugan at kalagayahan nagmumula lamang sa kaugnayan ng isang tao kay Kristo. Malalim na po ang kahulugan. Ako ang tunay niyong manunubos, yung katawang ito. Ito ang mababayubay doon sa krus. Pero may alok siya. Ito ang tinapay. Mag-partake kayo nito. Meaning to say, maging bahagi ako. Sapagkat yun daw ang sinisimbolo eh. Si Kristo daw eh. At ang kanyang katawan. At kung maging bahagi ako ng buhay nyo, makakaranas kayo ng espiritual na kabusugan at kaustuang hindi kayang ibigay ng kahit sino at ng kahit ano. Naalala nyo sa John 6:35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Oh mga kapatid, kung meron mang isang natatanging dapat tayo ipagpasalamat sa Diyos, yun eh. Hindi ka na naglalakbay sa buhay na ito na parang nangangapa, hindi mo alam kung saan ka patungo. Sapagkat ikay nakatagpo na ng kahustuhan at kahulugan ng iyong pag-iral sa kaugnayan mo kay Kristo. Amen? Maraming bagay na maaaring hindi mapapasayo, pero hindi nito nababago yung katotohanan ng walang kulang sa'yo. Amen? Because we are already complete in Christ. No wonder the disciples said to him in John 6:68, after everyone else had left and walked away from Christ because they were offended, where would we go? You have the words of life. Yung iba nagpulasan eh. Yung iba nag-alisan. Sino yung mga nag-alisan? Yung walang tunay na kaugnayan sa Kanya. Pero para sa mga alagad, where would we go? You have the words of life. Brothers and sisters, insofar as I am concerned, habang inaaral ko ito, that moment revealed the disciples' possession of true spiritual life. Yun eh. Kita mo na agad, hindi sila makalayo kay Kristo. Kailangan ka namin.
Para sa akin, yun ay matibay na ebidensya na taglay nga nila ang spiritual na buhay. Amen? That moment again revealed the disciples' possession of true spiritual life, something that physical bread could never satisfy. Yung iba, mukhang hindi na magbibigay ng tinapay ito, iwanan na natin. Pero yung mga alagad, saan kami pupunta? Ikaw lang ang pwedeng magbigay nung hindi kayang ibigay ng iba. Spiritual sustenance. What they truly needed, brothers and sisters, was spiritual nourishment found only in a relationship with Him, the one who alone satisfies the deepest hunger, the deepest longing of the soul. Ang pagputol ng tinapay dito po ay simbolo naman ng kanyang pagbabahagi ng kanyang sariling buhay. Isang paanyaya sa lahat ng mananampalataya na tanggapin ang kanyang masaganang biyaya. Paanyaya na sila'y mapuspos. Paanyaya na makaranas sila ng ganap na kasiyahan sa kanilang buhay pananampalataya. Muli ano sabi? He took the bread, gave thanks and broke it, and gave it to them. Sa inyo to. And then He said, this is my body which is given for you. I'm telling you mga kapatid, bakit ka kung saan umahanap na pwedeng mag-satisfy sa puso mo kung mananampalataya ka? By this time, dapat alam mo, walang lugar, walang tao na pwede mong matagpuan yan. Balik kay Kristo. Balik kay Kristo. Bibiguin ka lang ng lahat. But he who believes in Him shall never be put to shame. He shall never be disappointed, you see. Tunay mga kapatid, na tayo po ay husto na. Walang kulang, walang kailangang iba sapagkat tayo ay nakay Kristo. Now verse 20, likewise He also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Instead of identifying His blood with that of the Passover lamb, Jesus calls it the blood of the covenant, reflecting Exodus 24, where Moses sprinkled blood to seal God's covenant with Israel. Now, this intentional shift, brothers and sisters, highlights the heart of the new covenant. Not ritual sacrifice, but forgiveness, transformation of the heart, and a restored relationship with God. Just as foretold in Jeremiah 31 to 34. Very quickly, allow me to read this passage. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, my covenant which they broke. Yun yung old covenant. Though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. For they all shall know me, they all shall know me. From the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sins I will remember no more. Brothers and sisters, the promise here is fulfilled in Jesus Christ and applied to all believers.
Jew or Gentile, who are united to Him by faith. Pinatutunayan po yan ng Hebrews 10:15 to 17. Pinatutunayan po ang katuparan ng pangakong ito sa Jeremiah 31 na ang banal na Espiritu ay ang siyang magsusulat ng kalooban ng kautusan ng Diyos sa puso ng mga mananampalataya. At hindi na raw aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan, sabi ng Panginoon. Ipinapakita nitong nagsimula na po ang New Covenant sa pamamagitan ni Jesus Christ. Natugma po ito sa mababasa naman natin sa Romans 2:28 to 29. Doon po itinuturo na ang tunay na pagiging bahagi ng bayan ng Diyos ay hindi nakabase sa panlabas pong ritual, kundi sa pagbabago ng puso na gawa po ng Espiritu Santo. Binibigyan diin po ng mga talatang ito, mga kapatid, na ang New Covenant ay nakaugat sa spiritual transformation ng puso, spiritual renewal ng puso. Nakaugat din po dito ito sa malalim na intimacy, relationship with God. I'm telling you, bawat isa makikilala ang Panginoon. Bawat isa magkakaroon ng kaugnayang personal sa Panginoon. Totoo ba ito sa iyo? And then ang pinakamasarap sa lahat, nakaugat din po ito sa lubos na kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. Now to sum it all up, please take note of these important details. During the Passover meal, Jesus makes a radical shift in focus, not to the lamb traditionally eaten, but to the bread, declaring, "This is my body given for you." And then lifting the cup, he proclaims, "This is the new covenant in my blood." He does not mention the lamb on the table because he himself is the lamb whose sacrifice fulfills and surpasses all that came before. This moment, brothers and sisters, does not simply continue the old covenant. Yung pagkakataon na yun, yung gabi na yun, hindi lang itinutuloy ng Panginoon sa Kristo ang nakasanayan na nila. Hindi lang itinutuloy ng ating Panginoon sa Kristo ang kaugalian ng mga nauna sa Kanya. Hindi po. It actually inaugurates the new. The Lord's Supper, therefore, marks not a repetition of past rituals, but the beginning of a deeper covenant grounded in grace, grounded in redemption, and communion with Christ. Bawat isang mananampalataya ay recipient ng kanyang masaganang biyaya. Bawat isang mananampalataya ay tinubos ng ating Panginoon Kristo. At ang bawat isang tunay na mananampalataya ay may personal na kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa pangako po ng Diyos sa Jeremiah 31, makikita natin ang kabuuan ng kanyang kalooban. Isang relationship, isang kaugnayan sa isa't isa na hindi batay sa panlabas na pagsunod lamang sa mga kautusan, kundi sa pusong binago. Bakit tayo nagkakasama-sama, mga kapatid? Pare-pareho tayo ng interes? No? Pag tinanong natin ng isa't isa, baka walang magkita sa atin ng mata sa mata sa pagdating sa interes. Merong mga ilan dito na people person. May mga ilan naman dito na ayaw ng tao. May ilan na sporty. Meron naman na bookworm. Etc. Bakit tayo nagkasama-sama sa kabila ng ating maraming pagkakaiba-iba? Ito po ang dahilan, mga kapatid. Ang ating common denominator po ay ang isang binagong puso.
Sama-sama tayong uhaw at nakakadama ng uhaw at gutom para kay Kristo. More of Christ. Oh, more of Christ. I'm telling you, where would we go? You alone has the words of life. Amen? Sa ilalim po ng New Covenant kay Kristo, isinulat na ng Diyos ang kanyang kautusan sa puso ng kanyang mga anak. Sa puso ng mga mananampalataya. Isang tanda ng spiritual transformation na bunga po ng gawa at kilos ng banal na Espiritu. At ito po mismo ang pinapakita sa Galatians 5:22. Ang ibinabahagi ko ngayon ay yung practical application nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bunga ng Espiritu ay patunay po ng isang pusong binago. Di ba yun ang sinasabi ng Galatians 5:22? Inisa-isa ang bunga ng Espiritu. Well, ang bunga ng Espiritu ay patunay ng isang pusong binago. Isang pusong nag-uumapaw na ngayon sa pag-ibig. Isang pusong nag-uumapaw na ngayon sa kapayapaan, sa kabutihan, sa pagtitiis, at sa marami pang iba. Ang epekto po, ang resulta po nito ay hindi lang personal. Ito po ay para sa relasyon natin, sa kapwa natin. Mas mapagpasensya sa kahinaan na tayo ng iba dahil dito. Mas mapagpatawad sa pagkukulang. At mas sensitibo at mapaglingkod sa mga pangangailangan, lalo na ng mga kapatid kay Kristo. Alam nyo ba yun? Halimbawa, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Saan konteksto mo makikita at mahayag yung pag-ibig na kagaya ng pag-ibig na kay Kristo Jesus, walang kondisyon. Pagka pinaligiran ka ng mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen? Ayan. Yan yung context. Yung community of believers. Madaling umibig at mag-umapaw sa pag-ibig pagka lahat ng nakikita mo, kaibig-ibig. Pero pagka ikaw ay isinama sa mga taong punong-puno ng imperfection, tapos, ipapaalala sa iyo ng Panginoong Diyos, binigyan kita ng kakayahan sa pamamagitan ng aking biyaya na ibigin ang hindi ka ibig-ibig. I'm telling you, that's where the challenge is. Minsan po ay sinabi ni Don Carson, a Christianity where believers are not patient and kind. A Christianity where believers characteristically envy, are proud, and boastful, rude, easily angered, and keep a record of wrongs is no Christianity at all. Pagka every other month, kailangan mo halukayin. Yung mga nagawang kamalian sa'yo ng kapatid, 10 taon na nakarilipas, may renewal eh. Teka muna, panahon na naman na ako'y magtampo at malungkot at masaktan dahil isang araw, 10 taon na nakalilipas. I'm telling you. Sa bawat araw, mga kapatid, tinatawag po tayo ng ating Panginoong Diyos na isabuhay ang bunga ng Espiritu sa ating pakikitungo sa isa't isa. Hindi ito dahil sa utos na lamang. Yan yung panahon ng Old Covenant. Kailangan kong gawin dahil utos. Not anymore. Bakit? Sapagkat binigyan ka na ng bagong puso. At yung pag-ibig, itinanim na, ibinuhos na masagana. In the terminology of Romans, masagana sa puso. Pag nangangapa ka ng unconditional love sa puso mo, baka yung puso ang may problema. Baka hindi binago. Muli, sa araw-araw, mga kapatid, tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos na isabuhay ang bunga ng Espiritu sa ating pakikitungo sa isa't isa. Hindi ito dahil sa utos na lamang, kundi dahil ito ang laman ng pusong binago niya. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo binago, hindi para lamang maging tama sa aral, kundi upang magmahal ng tapat, magpatawad ng taos-puso, maging malumanay, at hindi padalos-dalos sa galit, at mapagpakumbaba sa halip na mapagmataas.
Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay hindi nakikita sa atin, tayo katulad lamang ng batingaw na umaalingaw-ngaw. Maingay pero hungkag, maingay pero basyo. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, masaya tayo, tama ang ating aral. Pero pwede rin ba tayong magsaya sa paraan ng ating lakad? Pagbulay-bulayan po natin. Amen.